Number 3, we are called to one another. Kaya first, we are called by Jesus. We are called to Jesus. Then we are also called for one another. Called to one another. Why are we called to one another? Number 1, called to love one another. Tell the person beside you, I love you with the love of the Lord. That's our calling. That's our calling. Number 2, we are called to serve one another. Mamaya magkakainan tayo. Unahan ng paglilingkod. Huhugasan ko ang plato mo. Called to serve one another. Number 3, called to forgive one another. Sabihan mong yung katabi, patawarin mo na ako. Kaya patawarin mo na kasi. Kasi we are called to forgive. Number 4, we are called to encourage one another. Kaya naman mga kapatid, dahil tayo tinawag ni Lord, number 1, unahin natin yung love one another. Basahin natin, sabi ni Lord Jesus, ready, go. Love one another, just as I have loved you, you also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. So that's the impact. As we love one another, people in the world will begin to see that we are disciples. Mamamangha sila, wow, disciples talaga ang mga yan. Hindi naman yan sila mga perfect. May mga kahinaan sila, pero andyan pa rin sila. Maglilimang taon na. Kasi love nila ang isa't isa. Amen? Mga kapatid, sige, palakpakan natin si Lord. He is the God of love. Yan mga kapatid ang patunay sa mga unbelieving people na tayo mga disciples ni Lord, kung kaya natin mahalin ang bawat isa, maging sino man siya. Yun ang talagang doon, ang love na maging sino man siya. Dahil God's kind of love. Number 2 mga kapatid, we are called to serve one another. Basahin natin. Ready, go. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. May kanya-kanya daw tayong gift. Kaya yung gifted magluto, Brother Nelson, ng pakbet, patikimin. Naririnig ko si Brother Nelson palagi. Ang pakbet. Kaya yung may gift daw, magluto ng pakbet. Ang sabi ni Lord, application, serve one another. Yung masarap daw magluto ng lechon, abay, nagluto nga talaga. Kaya mamaya, meron pang matitikman. Yon ang sabi ng Bible. Kaya yung meron namang pagkatawag na maghakot, hakot naman. Kaya hakot naman doon, palabas pag doon ang ating gawain. Kanya-kanyang gift. Yung may gift kumain, kumain. Kaya mamaya, gifted na kumain. Tayo'y kumain. Kanya-kanyang gift, mga kapatid. Kasi nagluto ka, wala namang kakain. So, masama ang loob mo. Pero kung nagluto ka, may gifted kumain, abay, ang sarap magluto muli. Ibig sabihin, bentang-benta ang iyong niluto. Mga kapatid, kanya-kanya daw tayo ng gift, ang sabi ni Lord. At dahil kanya-kanya tayo ng gift, paglingkuran natin ang bawat isa. Kaya hindi naman marunong magluto, ay may ibang paraan naman, maglinis, yan, pwede. At yung sanay naman na run errand, ako na lang ang tagabili. Ayan, tagabili. Pwedeng runner na lang siya. Kasi yun ang kaya niya. May kanya-kanya tayong way to serve one another. At yung iba gifted mag-pray, daanin sa prayer. Pray isa-isa talaga. Mention ang lahat ng names. Then next one is called to forgive. Mga kapatid, ito ay part sa ating calling. Colossians 3:13, basahin natin, ready, go. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Bakit ito andyan sa banal na kasulatan? Dahil alam ni Lord na tayong lahat nasa process pa. Bearing, ibig sabihin, pagtiisan ang isa't isa. Kaya sabihan mong yung katabi,
nagtitiis pa rin ako. Bearing with one another, pagtiisan ng isa't isa. Bearing with one another, kunting tiis pa. Bearing with one another, tiis pa. At kung meron mang complaint, hindi mo na makayanan, gusto mo nang magreklamo sa sino man, ang sabi ni Lord, patawarin mo pa rin. Kaya nga, sabihin mo ulit ang katabi mo, talagang pinapatawad na kita. We are called to forgive, mga kapatid. We are called to forgive. Kaya ang mag-forgive, yan ay calling natin. In short, pagharap natin kay Lord, yan ang isa sa sisingilin ni Lord sa atin. Nag-forgive ka ba? Lord, hindi siya ka-forgive eh. Yun ang tatanungin ni Lord. Utos ko forgive. Yes, Lord. Na-forgive ko na po, finally. Kaya mga kapatid, ito ang bahagi sa ating Christian life. And mga kapatid, called to encourage one another. Tayo tinawag ng Panginoon para i-encourage ang isa't isa. Basahin natin ang sinasabi ng Hebrews 10:25. Ready, go. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Mga kapatid, i-encourage daw natin ang isa't isa. Lalo na't nakikita natin papalapit na yung day. Yung day na yun, walang iba kundi ang coming of Jesus. Kaya i-encourage natin ang isa't isa. Pag may nakita tayo na medyo na-discourage sa paglilingkod sa Panginoon, puntahan natin, i-encourage natin. Pag may someone na medyo lupaypay, may mga challenges, ating i-encourage ang isa't isa. Yan ay calling natin, mga kapatid. Dahil tayo rin, pwedeng dumating ang time, we also need encouragement. We never know. We never know that in the near future, we would be needing someone to encourage us.